natutulog ang mga mamamayan pagkatapos nag-ukol na pagunita sa kanilang mga patay, si Sisa, ang ina ni na Basilio at Crispin, ay gising na gising pa. Ang asawa ni Sisa ay walang ibang inaatupag kundi ang magsabong at magsayang ng hapon. Si Sisa lamang ang tangi nagmamalasakit sa buhay ng kanilang anak. Pedro, pasensya na, ngunit aking pera yugos na. Ano? Wag! Pedro! Pasensya na, aking mahal. Hahanap ako ng paraan. Dapat lang! Dahil sa pagmamahal ni Sisa sa kanyang asawa, ay tinuturing niya itong Diyos at ang kanyang anak naman ay itinuturing niyang mga anghel. Walang magawa si Sisa kundi ang umiyak na lamang tuwing siya ay nasasaktan. Nang gabing iyon, sa oras ng mga 10:30 at 11, si Sisa ay nagsaing at nag-ihaw ng isda habang hinihintay ang pag-uwi ng kanyang anak. Sasabik na ako makita ang aking mga anak. Sa linggo ko na din silang hindi nakikita. Matutuwa sila na sa aking pinaghanda. Bukod sa isda, namitas siya ng kamatis na paborito ni Crispin at nanghingi siya ng tabang baboy ramo kay Piloso Potasio para kay Basilio. Mang Tasyo, pwede ba akong humingi ng tabang baboy ramo? Para po sana sa mga minamahal kong mga anak. Oo naman, Sisa. Ikaw pa. Teka, saglit ko po ng bilis. Salamat po, Piloso Tasyo. Walang anuman. Maya-maya, tapos nang maghanda ng pagkain si Sisa, maayos na tignan ang kanilang hapagkainan. Sisa! Uy! Sarap ng pagkain natin ngayon ah! Tamang-tama! Gutom na rin ako! Napatahimik na lamang si Sisa sa gilid dahil wala naman siyang magagawa. Uy, ano to? Matapos kumain ng asawa, naiyak na lamang si Sisa at muling nagsaing at niluto ang natitirang isda. Ano na naman? Nais ko sanang ipagpaalam sa iyo aking asawa na uuwi si Crispin at si Basilio mamaya. Mabuti kung gayon. Huwag mong kalimutan na ipagtabi ako ng piso mamaya. Habang siya ay naghihintay sa pagdating ng kanyang mga anak, may asong itim na kanyang binato na nagbigay sa kanya ng agam-agam, kaya siya agad-agad na nagdasal sa Berlin at humingi ng awa sa Diyos. Protektahan niyo po ang aking mga anak kung nasan man sila ngayon. Nang di kalaunay, Nay, bubuksan niyo po ako ng pinto. Anak! 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 Ano nangyari sa'yo? nang makapasok si Basilio sa bahay, nanlamig ang buong katawan ni Sisa Ano nangyari at sa'yo? para siyang Mga anak nawala ko! sa sarili dahil si Basilio lamang ang dumating. Huwag po kayong mag-alala, si Crispin po ay naiwan sa kumbento. Siya ba ay buhay, anak? Ang aking Crispin ba ay buhay? Basilio, ano nangyari sa noo mo? Nay, tumakas lang po ko sa kumbento dahil pinagbawalan po ko ng Sakristan Mayor na umalis hanggat hindi pa ikasampu ng gabi. Sa aking pagtakas, nakita ko po ang Guardia Civil at tinawag ko dahil sa takot na ako'y maparusahan. Kumaripas ako ng pagtakbo. Hiniling ni Basilio sa ina na ilihim nila ang sanhi ng pagkasugat niya at pumayag naman si Sisa. Patuloy pa ding nauusisa si Sisa kay Crispin at sinabi naman ni Basilio ang nangyari, ngunit inilihim niya lang sa ina ang papahirap ng mga praile sa kanyang kapatid. Inay, si Crispin po ay napakamala na nagnakaw ng 2 unsa. Kaya sila ganyan sa atin dahil tayo ay isang dukha lamang. Anak, tumayo ka at gagamutin natin ang iyong sugat. At pagkatapos, kakain na tayo. Tubig lang po akin, Inay. Ano yung tubig, anak? Salamat po, Inay. Sa totoo niyan, anak,
Nagluto ako ng masasarap na pagkain kanina. Ngunit, kinain niyo ni Ama. Magkabuti po na tayong tatlo na lang po ako sumasama, inay. Walang ibang ginawa si Itay, inay, kundi magpakasama. Basilio! Huwag mo ganyanin ang Itay! Patawad po, inay. Lumalim na ang gabi at inutusan ni Sisa ang kanyang anak na matulog na at siya naman ay nagdadasal. Napanaginipan ni Basilio si Crispin. Pinalo ng lintok si Crispin ng kura, katuwang ang sakristan mayor. Nang hindi niya matiis ang sakit at tindi ng palo, siya ay nang laban, nanipa, nagsisigaw at kinagat nito ang kamay ng kura. Napasigaw si Crispin at nabitawan ang yantok na pamalo. Sumunggab ang isang tungkod ng sakristang mayor at pinalo sa ulo si Crispin. Nang makita siya ng kura na siya nakabulagta sa matinding galit, ay pinagsisipa si Crispin na pagulong-gulong. Naiyak si Basilio sa kanyang pagising at agad naman itong pinuntahan ng kanyang ina. Mapapansin ang katamlayan at kawalang sigla ni Padre Salve sa kanyang pagmimisa sa umagang iyon. Magandang umaga po, Padre Salve. Malapit na ang kapistahan at kailangan nilang pumili ng padreng magsisermon sa kapistahan. Sina Padre Damaso, Padre Martin, at ang mga konduktor ang magsesermon ngayong darating na kapistahan. Mabuti pa't ipaalam natin sa mga kura ito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dumating si Sisa. Napaisip si Sisa kung paano niya sasabihin ang kanyang nais. Matapos siyang magmasid sa paligid, siya ay tumuloy na sa kusina. Magandang umaga po sa inyo. Maaari ko ba makausap ang pari? Hindi pwede, sapagkat may sakit siya. Kung gayoy, pwede ko bang makausap si Crispin? Si Crispin ay umuwi na. Huwag ka magsinungaling. Si Basilio lang ang nasa amin. At naiwan dito si Crispin. Pwede bang makita ko lang ang aking anak? Sa hindi kalaunay, Naiwan na. Ngunit tumakas matapos magnakaw ng maraming bagay. Inutusan ako ng kura na ipagbigay alam ko sa mga Guardia Civil. Baka marahil ay papunta na sa inyo upang hulihin ang inyong anak. Kayo ay isang mabuting asawa at ina, ngunit ang inyong mga anak ay nagmana sa kasamaan ng kanilang ama. Sulong, labas na kayo at doon kayo mag-iiyak-iyakan. Walang sabi ang aking buhay! Basilio! Hindi ko alam kung nasa si Crispin! Yung darating na araw sa mga patay! Dalaktan natin ang aking mga anak! Crispin! Nasaan ka? Crispin! nasiraan ng bangit si Sisa dahil sa pagkawala ng kanyang